sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng ikatlo na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. At idagdag natin ang ating intention para sa ating pasalamat sa Pong Isus Nazareno at para sa mahal na Berhen, ina ng laging saklolo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomio ay tinuturo ang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoong Diyos na dapat isabuhay sa ating Ebanghelyo. Sinasabi ng ating Panginoon na narito siya hindi upang buwagin ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta, bagkus upang ito'y ganapin, upang ang mamuhay ng matuwid ang lahat. Tayo ay tinatawag na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala. Lumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal,
at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y tinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapitiglang sabihin ang ganito: ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siyang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, tuturot umakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propita. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan niyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yun, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon, 26 ng Marso, Miyerkules, ay nasa ikatlo tayo na linggo ng Kwarisma o 40 na araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At bawat araw po ng Kwarisma ay may tema o paksa. Ang tema po natin o paksa ngayon ay tungkol sa kautusan. Kautusan o batas, dapat po nating tingnan na maigi na marami pong tradisyon ang dapat nating tingnan dito. Hindi po natin isalang-alang ang ating tradisyon sa Pilipinas dahil medyo alanganin po ang ating makasaysayan na mga dokumento tungkol sa mga batas sa Pilipinas kasi ang Code of Kalantiaw ay kine-question kung totoo ba yon o pike. Kasi ang tunay na yata na batas na dumating sa Pilipinas ay ang tinatawag na dala ng mga Espanyol na ley, yung Leyes de Indias, at saka noong 1889, yung Code Civil de Pilipinas. Wala po tayong mahambing tungkol sa batas. Pero dapat po nating tingnan ano ang tradisyon ng batas sa ating Biblia. Kasi ang ating Biblia, mayroon pong 3 tradisyon na nagkatagpi-tagpi. Yung atin po nang pakinggan, ang ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio ay ang kahulugan po ng Deuteronomio, Deutero, ikalawa, nomos, batas, ikalawang batas. Pero hindi po yan ikalawang batas. Ito ay isang pagpapatibay sa tinatawag na tradisyon ng kautusan. Sa mga Hudyo, ang batas ay tinatawag na tof. Pero, pag tinatawag na kautusan, tradisyon ng kautusan, ito ay tinatawag na Torah. Kasi 3 po ang tradisyon na malaga sa mga Hudyo. Torah, tradisyon ng kautusan. Nevi'im, tradisyon ng pagtuturo ng mga propita. At Kitubim, mga pangangaral. Ang atin pong pagtuunan dito ay ang tungkol sa kautusan o batas. Kung tingnan po natin ang Torah, mayroon po itong 3 mahalaga na yugto. Ang unang yugto ay tinatawag na oral na tradisyon ng Torah. At ito yung tradisyon mula sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, nagsimula na 1,000 years bago sa ating Panginoon, ang nakasulat na tinatawag na
written Torah. At ito yung mga nasa aklat ng Exodus. Ang Exodus ang pinakaluma. Kasunod ng at iba pa, gaya ng Genesis, Leviticus, Numero, mga kabilang o Deuteronomio. At ito yung tinatawag na nakasulat na mga aklat ng kautusan. Ang aklat ng kautusan o tradisyon ng Torah ay mayroon pong tatlong mahalaga na tinatawag nating pinakatunguhin at ang tinatawag na yung klase ng kautusan. Mayroon pong tinatawag na retributive justice tungkol sa kautusan, mayroong restorative justice, at mayroong social responsibility. Yung retributive, iyon yung sinasabi sa mga kautusan na kapag hindi niyo ito gawin, parusahan kayo ng Elohim o ng Diyos na si Yahweh. Yung restorative, yung sinasabi sa mga aklat ng Pentateuco o 5 aklat ni Moises na makabalik sila doon sa kautusan. At ito yung ating napakinggan ngayon sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio na kapag kasundin nila itong mga utos, makabalik sila. Mapunta sila sa lupang pangako. Ito yung restorative justice. At pangatlo, yung tinatawag na social responsibility. Kapag tingnan po natin ang iba't ibang mga aklat ng tradisyon ng Torah, mayroon pong responsibilidad ang lahat ng mga taong nananalig sa Panginoong Diyos na si Yahweh na mamuhay na matuwid. Kapag hindi po sila mamuhay sa matuwid, sila po ay parusahan. So ito yung iba't ibang mga laman na ating mapakinggan. Pero paano itong ating ebanghelyo ngayon? Bakit sinabi ng ating Panginoon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propita. Itong ating ebanghelyo ngayon na ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 19, ay isang tugon ng ating Panginoon sa mga pagtuligsa sa Kanya ng mga eskriba. Ang mga eskriba, ito yung nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa kautusan, mga eksperto, at saka mga parisiyo. Ito yung mga mayayaman, mga ma-influensya at nakaluklok sa Sanhedrin, na ibig sabihin may kapangyarihan sila na nagreklamo at inatake na ating Panginoon na parang iniba ng Panginoong Hesus ang kautusan. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya iniiba ang kautusan. Kanya pong pinagtibay, kanya pong tinuturo ang tunay na kahulugan nito, at kanya pong ipinapahayag ano ang tunay na mensahe ng Diyos para dito. Kapag tingnan po natin itong batas, dapat tingnan po natin sa background na una, pagka yun yung tradisyon ng mga Hudyo na mayroong tatlo na mahalaga at tinatawag itong Torah, retributive justice, restorative justice, at saka social responsibility, na iba naman ngayon sa magkaroon tayo nung nasalin na-translate na ang mga luma na dokumento, kasi ang unang mga dokumento, Hebreo, pagkatapos Koine-Koine na Griego, na-translate sa Latin. At sa pagka-translate ng Latin, nagkaroon na tayo ng Latina Vulgata na Biblia. Doon po may tatlong esensya ang tungkol sa kautusan o batas. Una, mayroong tinatawag na Lex Divina. Lex Divina, ito yung kautusan mula sa Diyos. Pangalawa, yung Diyos Naturale. Ito yung natural law. Ito yung likas ng mga pangyayari sa kalikasan. Ang mga batas na ang araw ay sumikat sa ganitong panahon at lulubog sa ganyan. At ganito ay
tataas ang tubig sa dagat at bababa. Ito yung mga tinatawag na Dios naturali o tinatawag na natural law. At pangatlo, yung tinatawag na lex humana. Ito yung mga positive laws. Ito yung mga ginagawa ng mga tao. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kung tingnan natin itong Ebanghelyo, sinasabi niya, may mga gawa ng batas ng mga tao na pinapangaral na iyon ay galing sa Diyos, na hindi naman. Kaya kapag tingnan po natin ang buong tradisyon ng Torah, hindi po natin makita na mayroong 10 Commandments. Sorry po, baka magagalit kayo sa akin. Pero pag mag-research po kayo, mayroon pong 613 commandments ang tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na kautusan. Bakit po nagkaroon tayo ng tinatawag na Decalogue o 10 na utos o 10 commandments? Ito na po ay tradisyon ng Koinoko na Grigo na kung saan sa tinatawag ng nomos, ang batas, nagkaroon ng pag-pairal na mayroong 10 na tinuturo na kautusan. Hindi na 613, naging 10 na. Kaya Decalogo o sa English, 10 Commandments o sa atin, 10 utos. Pero iyon na ang tinuturo ng, kaya tinatawag yan sa tradisyon ng mga Koinoko na Grigo, entoles, commandments. Kakaiba siya sa tinatawag na Torah. Ang Torah ay mula sa Hebreo na luma na ang root word nito ay yaris, na ibig sabihin batas, prinsipyo, mga pagtuturo, at mga gabay. Itong 10 Commandments, hindi na po natin palalimin pa sapagkat pupunta na po tayo sa tunay na pagtingin nito, ano ba ang kahulugan nito para sa buhay natin? Yung sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propita. So, kautusan, ito yung Torah. Aral ng mga propita, ito yung Nevi'im. Bagkus, sinasabi ng ating Panginoon, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ngayon kapag tingnan po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, ngayon Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, na bahagi po sa tinatawag pagtuturo ng ating Panginoon doon sa burol, ay pupunta na tayo, pabilisan pa natin, pupunta tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37 at hanggang 39, na kung saan sinabi ng ating Panginoon, dalawa lang po ang utos. Una, ibigin ang Diyos higit sa lahat. Ito po ay sa Deuteronomy chapter 6. At ibigin ang kapwa ganyan ang pag-ibig ng sarili. Ito ay mula sa Leviticus kapitulo 19, versikulo 18, na kung saan yun ang sinasabi ng ating Panginoon, yun ang pagtupad ng kautusan at ang turo ng mga propita. Kaya kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ngayon, magsabi natin, kaya pala nagalit yung mga eskriba. Dahil ang 613 na batas o kautusan, ginawa lang ang Panginoon, isa na lang. At yun ang tinatawag na ang kautusan ng pag-ibig. Ibigin ang Diyos higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Na matapat naman ang lahat ng esensya o ang pinakabuod o ang pinakaminsahe sa kautusan na napakarami. Lalo na kapag tingnan natin na may oral tradition pa, mayroon pang written tradition na tinatawag na Torah, at mayroon pang pagtuturo na komentaryo nito na tinatawag na Talmud, na ang 613 umabot na higit na 1,600. Kapag tingnan po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus, ginawa niyang simple kung ano talaga ang tunay na esensya ng kautusan ng Diyos. Hindi ba
ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At dahil pag-ibig, kapag ano siya ng kautusan, una sa lahat, ibigin natin siya, yun ang pinakauna na kautusan. Na ibigin sa lahat ang Panginoong Diyos, ang pagka iniibig natin siya, at yun na pong natupad ang lahat ng pagtuturo ng mga propita at ang lahat ng kautusan na tinatawag na tradisyon ng Torah. At ang pagmamahal sa kapwa, ganyan ang pagmamahal sa sarili, doon po ang lahat. At kapag tingnan natin ang tradisyon ng Koinonia na Griego na Decalogue, ang unang tatlo na first commandment, second commandment, third commandment, ito ay pag-ibig sa Diyos. At ang fourth commandment hanggang 10 commandments ay pagmamahal sa kapwa, ganyan ang pagmamahal sa sarili. Hindi po ba? Kaya pagkatingnan po natin, hindi na po natin tingnan kung paano ba natin isabuhay sapagkat ibinigay ng Panginoong Hesus na ang pinakabuod sa pagsunod sa kautusan ay nasa pag-ibig na tunay. At ang ginagamit ng ating Panginoon ay ang kanyang salita na ahaba. Ahaba. Ahaba, pag-ibig na tunay. Na nasali naman sa Koinonia na Griego na agape. Agape, yung pag-ibig kasi sa Koinonia na Griego, may 5 kasi na salita. Philia, ordinaryo na pagmamahal. Eros, ito yung pagmamahal na may pagnanais sa laman. Pangatlo, yung pragma, ito yung iniibig mo dahil para hindi ka maiwan sa kalendaryo. O pang-apat, storge, na minamahal mo yung tao dahil tinuring mo siyang bahagi ng pamilya. At pang-5, agape, ito yung tunay at banal na pag-ibig. At ito yung itunuro ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 27 hanggang 39, na ibigin ang Diyos higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ito ang tinatawag na pinakabuod. Hindi po binago, hindi po inabulis, hindi po nawalang bisa ng Panginoong Hesus ang lahat ng tungkol sa kautusan na tradisyon ng Torah at lahat ng turo ng mga propita ng Nevi'im ay kanya pong ibinigay na simple upang tayo'y marunong mag-umibig ng tunay ng kagaya ng ating bayan. Ang pag-ibig niyang tunay, anong ginawa niya? Nagpasan siya ng cross, na pinasan niya ang lahat ng ating mga kasalanan na dala-dala niya upang tayo'y tubusin. Namatay siya sa cross upang tayo mabigyan ng buhay na ganap at ikasya siya at upang pagkabuhay niyang muli, kahit tayo po ay mapasama niya sa kalangitan kung tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat gusto ng ating Panginoon na mamuhay ng atin pong sinunod ang kautusan ng Diyos sa tunay na mensahe nito at hindi yung kung anong napakarami-rami na mga batas na hindi na po natin maalaala, hindi na po natin mabigyan kung paano ito isabuhay at palagahan sapagkat isa lang pala ang mahalaga. Ang Diyos ng pag-ibig at dapat ibigin natin siya at ang pag-ibig ng Diyos ay ating maipahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao, gaya ng pagmamahal sa ating sarili. At dito, kung ito'y ating isabuhay, natupad na po natin ang laman, ang esensya, ang tunay na buod at mensahe sa tungkol sa kautusan. Naway, sa loob ng mga tahanan, mayroong tunay na pagmamahal na matapat ang lalaki at babae sa isa't isa at hindi maghiwalay at ang mga anak ay matutong umibig sa kanilang mga magulang. Naway sa ating mga trabaho, anuman ang ating trabaho, pagsasaka, opisina, o kaya kung anumang mga iba't ibang klaseng trabaho o kaya nakaluklok sa pamahalaan o sa mga establishmento na pribado, kailangan mayroong pagmamahal ang ating paglilingkod sa isa't isa upang ating masunod ang esensya ng kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos hindi po nakalutang sa hangin. Isang konkreto na pagsabuhay ng pag-ibig.
kapag may pag-ibig ang ating buhay at ang ating ginagawa, anuman ang ating gawain, ay may pagmamahal at pag-ibig, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng maubuting biyaya upang lagi nating sundan ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. At atin pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangungulila naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga namatay kay Kristo naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangalaga. Hinangin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin niyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasunglang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangitunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw sa pagsunod namin sa gili mong anak. Ang pagkamauin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kahit isa namang helsis si awit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid aming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nipatin kaming lahat na makasal siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Amen. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Isus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, please be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Panginoon ang sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauupo pagkat ito ay bubukay sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Panginoon, ang ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa Panginoon ang sinuman sa tubig na aking bigay,
sapagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ang siyang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humiling sa kanya ng patnubay. Sa pag-inom ng sinuman, sa tubig na aking bigay, na muli mabubuhay pagkat ito'y bumubukal sa buhay na walang hanggan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang. Sa ikapagpagindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay may naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap, nangailangan at mga dukha. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng poong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoong Jesus ay nagtuturo sa atin na ang pinakalaman ng utos ng Diyos ay pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa ngayon ang pag-ibig sa sarili. Naway ito'y ating isabuhay sa konkreto na paraan. Ngayon na po ang pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inhagpas ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may itang na loob na tinatanaw.
Basbasan niyo po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bensyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglayang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.